Para po sa ating devotion na Perseverance of the Saints, or ako po personally, yung preference ko ay Preservation of the Saints. Ibig sabihin po, we are being preserved by God. Kaya po, ang paniniwala ko po ay once save, always save. Kasi po yung kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa ating pag-iingat, kundi dahil sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya po rito sa John chapter 10, 27 to 29, makikita po natin na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-iingat sa atin, and not just us, but also our salvation. He keeps our salvation. He is the keeper of our salvation. Sabi po rito, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Now, dito po sa dalawang picture na ito po yung larawan ng dalawang uri ng mga Kristiyano na may mga pananaw patungkol po sa ating kaligtasan. Una po, yung tayo yung may hawak sa Diyos. Ibig sabihin, pag bumitaw ka, mawawala ang iyong kaligtasan. Ito naman, once save, always save. Ibig sabihin, ang Diyos ang may hawak sa iyo. Once na hinawakan ka ng Diyos, hindi ka na bibitawan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ang magpreserve sa iyo. We are being saved by the grace of God from beginning to end. So, ako po ay solid yung paniniwala ko na it's all about the grace of God. Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo naligtas, tayo rin po ay nagpapatuloy because of the grace of God. So, sabi ng ilan, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pero right after nating magkaroon ng kaligtasan, tayo nang nagpapatuloy nun. Pwede nating maiwala yung regalo ng Diyos kung hindi tayo susunod kay Kristo. Para bang ganito, binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Nasa kamay na natin yung kaligtasan natin. Now, nasa sa atin na lang yung kung iingatan natin. So, may mga ganung pananaw po yung mga ibang mga Kristiyano. I respect their position, pero I don't think that's biblical. I think yung biblical at solid yung support sa Biblia ay hindi, bukod sa binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos, ang Diyos pa rin ang nag-iingat ng ating kaligtasan. At in fact, walang nakasalalay sa ating mga kamay. Sa halip, yung buong pagkatao natin, maging ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. So we are being preserved, and God is the keeper of our salvation. Kaya po, meron talagang eternal security. Ibig sabihin, meron tayong seguridad, meron tayong kasiguruhan na tayo nga ay ligtas at kailanman hindi mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. Now, balikan po natin yung Romans chapter 8. Sinasabi po rito ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, completely, sabi niya, I'm convinced na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pamang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, walang kahit anumang elemento ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, imposible kang mapahamak. Kaya sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, I give them eternal life and they will never perish. Sa Tagalog, kailanmay hindi sila mapapahamak. And what do you call that? That's eternal security. That's once saved, always saved. At dito po napakalinaw. Walang kahit anumang nilalang na makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Minahal tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, no one. Kaya sabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa kamay ko at sa kamay ng Ama sa ating mga mananampalataya na nasa kamay ng Diyos. So, ito pong devotion natin na ito, I hope magbigay po ito sa atin ng security. Na tayo nga ay mga ligtas na. At kahit anong mangyari, walang makakaagaw ng kaligtasan na yun. Pero mga kapatid, gusto ko rin po kayong bigyan ng warning. Warning na hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas na, pwede mong gawing lisensya yun para mamuhay sa kasalanan. Na, okay, once saved, always saved, we are saved by the grace of God, o ibig sabihin, may lisensya na akong mamuhay ng
mamuhay sa pagkakasala. Mga kapatid, kung meron kang ganyang mentality, meron kang ganyang attitude, at ginagawa mong lisensya ang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kaligtasan para mamuhay sa kasalanan at magpakasasa at enjoyin ang mundong ito na malayo sa kalooban ng Diyos. Kung mayroon kang ganyang attitude at mentality, nangangahulugan lang na hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka tunay na ligtas at hindi ka tunay na kay Kristo. Bakit po? Kasi ang tunay na na-convert kay Kristo, ang tunay na nagkamit ng kaligtasan na mula sa Diyos ay magbabago at magpapatuloy sa pagbabago at magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Kaya po yan po yung binigyan natin ng puntos. Persevere in faith as you are being preserved. Magpapatuloy ka sa pananampalataya because you are being preserved. Number 2, prove your conversion by genuine transformation. Mapapatunayan natin na tayo ngayong mga ligtas at converted kay Kristo kung meron tayong tunay na pagbabago. Genuine conversion. Now, kung wala po yan, hindi po tayo tunay na ligtas at tayo po ay mapapahamak sapagkat wala tayong kaligtasan na nakamtan in the very first place mula sa Diyos. So hanggang dyan lamang po, basahin po natin itong mga verses na naririto at patuloy po nating aralin yung topic na to. So, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa ating channel. Marami pa akong gustong i-discuss dito pero, mahaba naman yung devotion natin tsaka araw-araw naman yung devotions natin. So, sa susunod, matatalakay pa rin natin ito. So, maraming salamat po sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.